Mga ka-sports, tuloy-tuloy na ang susunod na misyon ng Gilas Pilipinas Under-18 Men's Team. Habang abala ang buong bansa sa pagsubaybay sa iba't ibang international competition, isang batang kupunan naman ang naghahanda para katawanin ang Pilipinas sa Krabi, Thailand. At based sa mga balitang lumalabas mula sa kanilang training sessions, mukhang seryoso ang Gilas U18 na magpakitang gilas at patunayan na isa sila sa pinakamalakas na youth team sa Southeast Asia. Alam naman natin na nakuha ng Gilas Women Under-18 ang 4-0 sweep, yun din ang goal ng Gilas U18 Men. Pero ang tanong, sapat kaya ang kanilang paghahanda? At ano ang mga posibleng mangyari sa kanilang laban kontra Vietnam, Singapore at host na Thailand? Dadayain ba kaya tayo ulit kagaya noon sa SEA Games? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, ang schedule ng Gilas U18. Narito ang kanilang official schedule. June 10, bukas, alas 2 ng hapon, Gilas Pilipinas kontra Vietnam. Next, second game, June 11, alas 4:30 ng hapon, Gilas Pilipinas kontra Singapore. At June 12, alas 7 ng gabi, Gilas Pilipinas kontra host na Thailand. Tatlong sunod-sunod na araw, tatlong magkaibang kalaban at tatlong pagkakataon para ipakita ang lakas ng kabataang Pilipino. Mga ka-sports, unang haharapin ng Gilas Women ang Vietnam. Sa papel, maraming fans ang nagsasabing paborito ang Pilipinas. Ngunit hindi dapat maliitin ng Vietnam ha. Sa nakalipas na ilang taon, malaki ang inunlad ng basketball program nila. Mas mabilis na silang maglaro, mas disiplinado sa opensa at mas kumbiyansa kapag humarap sa mga traditional powerhouse ng rehiyon. Posibleng ito ang naging focus ng Gilas sa kanilang practice, kung saan paano pigilan ang mabilis na transition offense ng Vietnam, paano kontrolin ang rebounding at paano mapanatili ang depensa sa buong 4 na quarters. Kaya naging matagumpay sila rito at malaki ang tsansang makuha agad ang unang panalo. Next game sa Singapore. Pagkatapos ng Vietnam, Singapore naman agad kinabukasan. Ito ang delikadong bahagi ng torneo. Hindi dahil pinakamalakas ang Singapore, kundi dahil dito pumasok ang pagod. Sunod-sunod ang laro, maikling recovery, kaunting panahon para mag-adjust. Dito, masusubok ang lalim ng roster ng Gilas. Kung makakuha ng malaking lamang laban sa Vietnam, maaring makatipid ng lakas ang mga pangunahing manlalaro. At kung mangyari iyon, sariwa pa rin ang kanilang mga paa sa pagharap sa Singapore. Sa papel, dapat kayang kontrolin ng Gilas ang larong ito. Ngunit alam nating sa basketball, anumang kupunan ay may tsansang manalo kapag naging kampante ang kalaban. Next, sa Game 3, mahirap na laban nila. Pagkatapos ay darating ang pinakamalaking pagsubok, ang host na Thailand. Sa June 12, sa harap ng sarili nilang fans sa sarili nilang teritoryo, at posibleng ito ang laban na magdedesisyon kung sino ang magiging pinakamalakas na kupunan sa torneo. Alam naman natin kapag host nation ang kalaban, double ang enerhiya. Mas malakas ang kanilang crowd, mas mataas ang kumpiyansa at mas matindi ang pressure at mas matindi ang backer. Di joke lang. Kaya malamang sa mga ensayo ng Gilas ngayon, hindi lamang basketball skills ang kanilang pinaghahandaan. Kasama na rin ang mental toughness, paano manatiling kalmado kapag maingay ang crowd, paano bumawi kapag nahuhuli sa score at paano magsara ng laro sa crucial moments. So ngayon, ano ang nangyayari sa kanilang practice? Bagamat hindi lahat ng detalye ay inilalabas sa publiko, madaling isipin kung ano ang mga pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng coaching staff. Unang-una po dyan ang defensive rotation. Pangalawa, fast break execution. Pangatlo, outside shooting. At pang-apat, team chemistry. Sa mga international tournaments, hindi sapat ang talento lamang. Kailangan ng magandang komunikasyon. Kailangan ng tiwala sa bawat isa. At higit sa lahat, kailangan ng disiplina. Ito ang mga bagay na madalas sinahasa sa mga huling araw ng paghahanda bago sumabak sa torneo. So ngayon, ano nga ba ang mga posibleng resulta? Kung may papakita ng Gilas Men ang kanilang tunay na potensyal, possible ang 3-0 sweep. Ngunit kung magkakaroon man ng matinding laban, inaasahan ng Thailand ang magiging pinakamalaking balakid. Ang magandang balita para sa mga Filipino fans ay gutom na gutom ang mga batang ito na magtagumpay. Alam nilang bawat laro ay pagkakataon upang
mapansin sa mas mataas na antas ng basketball. At higit sa lahat, dala nila ang bandera ng ating inang bayan. Kaya mga ka-sports, handa na ba kayo sa pagsisimula ng kampanya ng Gilas U18 Men sa Krabi, Thailand? Sa tingin nyo, kaya ba nilang mag 3-0 sweep? O Thailand ang magiging pinakamahirap na kalaban? I-comment ang iyong prediction sa baba at babasahin ko yan. At kung gusto ninyo ng pinakabagong updates tungkol sa Gilas Pilipinas, PBA, UAAP, NCAA at International Basketball, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para updated tayo pareho sa mga ganitong uploads. Maraming salamat sa inyo mga sports at mabuhay ang Philippine Basketball. God bless us all. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!